ng ika-15 ng Abril 2:20 ng umaga taong 1912 nang tuluyang lamuni ng karagatan ang tinagurian na ang hindi mapapalubog na barko. Ito ay ang RMS Titanic. Ayon sa tala na 1,517 ang kasamang kinuha ng karagatan sa 843 sakay na kalalakihan. Tanging 161 lamang ang nakaligtas. Ibabahagi ko sa inyo ang naging karanasan ng ilan sa kanila at kung papaanong sila ay pinalad at nakaligtas. Si Charles Johin. Ang trabaho nitong si Charles ay panadero sa barko. Nang sumadsad ang barko sa higanteng yelo ng ika-1140 ng ika-14 ng Abril, saktong naka-off na duty itong si Charles. Kaya naman ito ay tumutoma ng maaga pa. Iniutos sa kanya na pumaroon siya sa lifeboat number 10 upang tulungang magsakay doon ng mga kababaihan at kabataan. Ngunit sinaway niya ito at sa halip ay bumalik ito sa kanyang silid at doon ay uminom pa ng uminom. Nang magbalik ito sa taas na bahagi ng barko ay wala na lahat ang mga lifeboat na dapat ay sasakyan nito. At ang barko ay talaga naman napapalubog na. Kaya naman dali-daling na tumulong ito upang gibain ang mga pintuan ng barko at saka itapon ito sa nagyayelong tubig ng dagat ng Atlantiko. Habang nilalamon ng dagat ang barko, ayon mismo kay Charles na dali-dali siyang lumangoy papalayo dito. Ayon sa kanya na dahil nga sa nakalalasing na ininom na kanyang niyukyuk ay napanatili nito ang init sa kanyang katawan at nakapagpamanihid din ito sa kanya. Kaya naman kung ang ibang pasahero ay nanigas na matapos lamang ang ilang mga minuto ng pagkababad sa tubig, itong si Charles ay nanatiling may malay hanggang sa makasampa ito sa isang tumaob na lifeboat at maiaho na ang sarili niya. Kinabukasan ay isa siya sa mga nailigtas ng sumakulolong barko na ang RMS Carpathia nang siya ay tanungin ng mga nagligtas sa kanya kung kamusta naman ang pakiramdam niya. Ayon sa kanya na maayos naman ang lagay niya maliban sa pamamaga ng kanyang mga paa. Si Charles Hebert Lightoller. Second officer ang ranggo nitong si Charles Lightoller sa barko. Naka-duty ito mula ng ika-6 ng umaga hanggang sa ika-10 ng gabi. Habang natutulog na ito sa kanyang kabina, nagulantang ito dahil sa malakas na tunog na kanyang narinig at sa yanig na kanya na naramdaman. Kaya naman dali-dali itong umakyat sa taas ng barko upang tingnan ang kaganapan. Doon nakausap niya ang pumalit sa kanya sa duty na ang opisyal na si Moody. Doon alam niya na may hindi magandang kaganapan ang nangyari. Kinumbinsi nito agad ang kapitan na si Captain Edward Smith na ibaba na ang mga lifeboat. Ito ay base sa kanyang matinding karanasan sa paglalayag sa karagatan. Agad nitong inasistihan ng mga bata at kababaihan na sumakay sa barko. Ginamit nito ang walang lamang sandata na dibala upang pigilan ang ibang mga kalalakihan sa kanilang pagtatangkang kunin ang lifeboat number 2. Si Richard William Norris. Si Richard William ay isang magaling at matagumpay na atleta. Papunta sana ito sa isang torneo ng tennis mula sa Geneva, Switzerland. Siya ay papunta sa Amerika sakay ng Titanic. Kasama nito ang kanyang ama. Nang gabing tumama ang barko sa higanteng yelo ay nagising ang mag-ama. Imbis na tumakas kasama ng mga natatarantang mga pasahero, nagtungo ang mag-ama sa gimnasyo ng barko at doon pinakalma ang naiwan pang mga iba na mga pasahero. Nang nilamon ng tuluyan ng karagatan ng RMS Titanic, pilit na lumangoy ang mag-ama palayo sana sa papalubog na barko. Ngunit asawing palad na pumitik ang isa sa mga tambutsyo nito at kitang-kita nitong si Richard nang madaganan ng tuluyan ang kanyang mahal na ama. Sa pagragasa ng alon, itinulak nitong si Richard sa isang nakataob na lifeboat. Ito ay ang collapsible B. Doon kumapit ito ng hanggang sa dumating ang tutulong sa kanila. At kahit pa nga sugatan ang paa,
Dahil sa disgrasya, nagawa pa rin itong si Richard na magkampiyon at naging Olympic medalist pa ito ng taong 1924. Si Harold Bride. Ang trabaho nitong si Harold sa Titanic ay ang magpadala ng mga mensahe o ng mga Morse code. Ito ay para sa pamilya ng mga pasahero na nakasakay sa barko. Nang gabing mangyari ang trahedya, kasama nitong naka-duty si Jack Phillips, hindi nila inakala na sadyang napakabigat ng kanila na haharapin. Sila ay inutusan ng kapitan na magdali-dali na magpadala ng mensahe sa mga barkong malapit sa kanila upang iligtas ang mga pasahero ng barko. Dito ay saka lamang nila napagtanto na talaga namang hindi na biro ang nagaganap sa kanilang barko. Nang papalubog na ang RMS Titanic, inutusan ng kapitan itong si Harold at Jack na abandonahin na ang kanilang tungkulin upang iligtas na ang kanilang mga sarili. Ngunit imbis na tumakas, pinili ng dalawa na tuloy-tuloy na magpadala ng mensahe ng paghingi ng tulong. Baka sakali nga naman na mayroong malapit pa na barko na makapagsasalba sa kanilang mga pasahero. Nang pasukin na ang puwesto nila ng tubig, hindi pa rin umalis ang dalawa. Itong si Jack ay nanatili sa kanyang puwesto at tuloy-tuloy pa rin sa pagpapadala ng mensahe. Samantalang itong si Harold ay tumulong na nakalagan ang lifeboat upang masakyan ng mga natataranta na mga pasahero. Nang hampasin ng malakas na alon itong sina Harold, naanod ito sa ilalim ng nakataob na lifeboat kung saan ito ay lumangoy ng paakyat. Nanatili ito roon kasama ng 15 pang mga kalalakihan hanggang sa pagdating ng RMS Carpathia. Lubhang sugatan man, tumulong pa rin itong si Harold sa mensahero ng Carpathia upang maghatid ng mensahe sa masaklap na naganap sa kanila. Si George Beauchamp. Itong si George Beauchamp ay maswerteng nakaligtas ng 2 beses sa pinakamalaki at pinakamasaklap na disgrasya sa karagatan. Ito ay ang paglubog ng Titanic at ang barko din na Lusitania. Upang makapasok ng trabaho sa Titanic, nagsinungaling itong si George na siya ay 32 taong gulang lamang. Gayong siya noon ay 42 taong gulang na. Nakapasok siya bilang bombero sa barko. Nang maganap ang trahedya, pinayagan ito upang maging tagasagwan ng lifeboat. Ayon sa mga saksi, na hirap itong si George sa kakasagwan upang ilayo ang lifeboat sa lumulubog na Titanic. Ito ay dahil dahan-dahang hinihigop ito ng pabalik. Ngunit nagtagumpay ito at inailigtas ang lahat ng mga pasahero na nakasakay sa lifeboat na kanyang sinasagwan. Samantalang na mga panahon ng unang digmaang pandaigdigan ay sakay naman siya ng Lusitania. Ito ay nang tamaan ng torpedo at mapalubog ng mga Aleman. Ito ay ng taong 1915. Sa kabila nito, siya pa rin ay nakaligtas at patuloy na nagtrabaho sa barko. Si Edward at Ethel Bay, kakakasalamang na mag-asawang biyen ng panahon na sila ay sumakay sa Titanic. Ito sana ay upang ipagdiwang ang kanilang pulot gata. Ngunit dahil sa trahedya ay naputol ang kasiyahan, katulad ng mga bata na nahiwalay sa kanilang ama na hindi na nila muli na nakita pa. Itong si Ethel ay isinakay na rin sa lifeboat at napilitan na iwan ang kanyang bagong asawa na si Edward sa papalubog na barko. Ayon kay Edward na nang papalubog na ang barko, ay nagsumikap ito na manatili dito sa pinakamatagal na panahon na kaya niya. Tulad din ng ginawa nitong si Jack at si Rose. At nang sa wakas tuluyang lamunin ng karagatan ng RMS Titanic, ay lumangoy itong si Edward. Sinikap nito na iangat ang kanyang katawan mula sa nagyayelong tubig. Sa wakas, nakuha siya ng mga ilang bumalik na lifeboat upang sana ay magligtas pa. Kinabukasan, muling nagkita si Edward at Bean sa barkong nagligtas sa kanila. Ito ang RMS Carpathia. Si William Carter II. Ang buong pamilya ng Carter ay isa sa mga first class na pasahero ng RMS Titanic. Kasama nilang bumiyahe ang kanilang 2 tagapagsilbi at 2 mga aso. Nang panahon ng papalubog na ang barko, ang buong pamilya nitong si William ay inutusan na sumakay sa lifeboat number 4. Lahat sila ay nakasakay na, ngunit pinigilan ng isa sa mga opisyal ng barko itong si William. Siya noon ay 11 taong gulang pa lamang
ngunit masyado na siyang matangkad upang siya ay tawagin na isang bata. Kaya naman ibinigay ng ina ang sombrero nito sa anak at nagkunwari ito na isang dalagita. Walang patid ito sa pag-iyak dahil naiwan ang kanyang 2 alagang mga aso sa papalubog na barko. Nakaligtas itong si William at nabuhay hanggang sa edad na 84 na taong gulang. Mga katinagalog ko, napakarami pa pong kwento ng Titanic na ngayon lamang lumabas at nalaman dahil na rin sa masusing pananaliksik at makabago na siyensya. Samahan po ninyo ako mga katinagalog sa mga susunod pang kwento natin na katulad nito. Mga tinagalog ko, maraming salamat po. Walang sawang pagsuporta sa channel at page na ito. Magkita-kita pong muli tayo.